6 na araw na lang ay PBA Annual Rookie Draft na. Maraming mga katanungan ngayon ng mga fans na saan na ba ang mga potensyal na mga player na posibleng first rounder sana. Nakakalungkot naman at hindi ito napasama sa final lineup na posibleng pagpipilian ng 12 kupunan sa PBA. Ayon nga mismo kay Commissioner Willie Marshall, nagkataon lamang na ang mga ito ay meron mga overseas offer na kaya naman iginirab na nila dahil nga mas malaki ang mga offer ng mga player na ito. Isa sa mga player na naglalaro sana o maglalaro at magpapadraft sana ngayong paparating na July 14 ay itong si Jiu Chu na nakapaglaro nga sa Ateneo Blue Eagles sa ilalim ni Coach Tab Baldwin at naglaro din ito sa Gilas, Pilipinas. Sa height nitong 6'10", isa ito sa mga posibleng maging future big man ng PBA. Kanya lang hindi nga ito nakasama sa final list para sa PBA Annual Rookie Draft dahil nagkaroon ito ng kanyang offer Japan. At maglalaro nga ito sa Division 2 doon sa Japan, kaya naman tinanggihan muna ang pagpasok sa PBA. Isa pang player sana ang nagiging potensyal na number 1 pick na posibleng magpabulaga sa mga PBA fans ay itong si Kamaka Hepa. Si Kamaka Hepa, isa ito sa mga prominenting big man na posible sanang i-drop ng Rain or Shine Elasto Painters. Marami tuloy ang nanghihinayang dahil bakit nga ba hindi na isama si Kamaka Hepa sa number 1 pick sana ngayong paparating na PBA Annual Draft dahil na rin sa offer nito international. At isa pa sa big man na posible ring pagpipilian sana ay itong si Quintin Millora Brown na hindi nga tumuloy sa PBA bagkos ay naglaro ito ngayon sa UAAP para sa kupunan ng University of the East. Isa itong legitimate big man na merong high flying ability, shot blocking ability. At hindi lang itong si Quintin Millora Brown ang dapat sana aabangan ngayon paparating na PBA Annual Rookie Draft. Ultimo itong si Michael Phillips na isa sa mga legitimate big man ngayon ng De La Salle University. Hindi niya sinundan ang kanyang nakakatandang kapatid bagkos ay ipinagpatuloy nito ang kanyang stint sa De La Salle University na malaki ang potensyal na mas maiaangat pa niya ang kanyang performance. Ang mga ito sina Gio, sina Kamaka Hepa at si Quintin Millora Brown, ilan lang ito sa mga players na posible sanang pagpipilian ng mga 2 kupunan o 12 kupunan sa PBA. Narami ang nanghihinayang dahil kung sakasakali makapasok ang mga ito, tiyak marami din ang mawawalan ng trabaho sa PBA. Hopefully sana madagdagan na ang kupunan sa PBA dahil marami ang mga players na hindi na makakapaglaro. Napakarami kasing talento or talent ang mga Pilipino. Kaya naman instead na pasukin ang PBA ay mas minabuti pa ni Jiu Chu na tanggapin ang offer. Alam nyo ba kung magkano daw ang offer kada buwan ni Jiu Chu sa Japan? Ay 1.7 million pesos. Kaya naman kung maglalaro siya sa PBA, ang kanyang sasahurin lamang dahil siya isang rookie ay nasa 250k kada buwan. So napakalaki ng diferensya sa 1.7 million sa 250. Kaya mas marami tuloy mga players ang pinaprioritize na maglaro international kesa naman sa PBA. Huling option na lang nila ang PBA dahil kung magkakaroon sila ng pamilya at siyempre malalayo sila. Pero hanggat binata pa ang mga player na ito ay means minabuti nila na tanggap ng international offer, lalong-lalo na sa Japan, at hopefully mapa-improve pa nila ang kanilang mga arsenal at mapataas ang level ng laruan bago bumalik sa Pilipinas at maglaro sa PBA. Kaya naman di katakataka na karamihan ngayon sa mga PBA player ay mas inuuna isipin ang international stint nito at
ikalawa na lang ang PBA katulad na lamang ni Kepe Ravena, Terde Ravena, Ray Parks Jr. at iba pa. Kaya naman, ano sa tingin nyo? Dapat na nga bang baguhin ang PBA rules at itaas na ang salary capacity dahil hindi naman katakataka na mas malaki ang sahuran ng mas mataas na kupunan katulad ng San Miguel Vermin, Magnolia, Barangay Ginebra at ang MVP Group. Ano sa tingin nyo? Panahon na nga ba para baguhin ito ng PBA? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang kwentuhan, shout out muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay Kagawad Kat sa kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan, Anthony Laquialon at sa Laquialon family, Rene Dineros, Adrian Dulay at sa Dulay family, Rene Bersubidad, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa, Cavite. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook page ko na Pulgoso Hapres PH at sa YouTube channel nito at TikTok channel ko na Percival Monteron Sports Channel. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.